Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon for giving us a new life, a new day, and of course, every gising is a blessing, every gising is thanksgiving, and every gising is rejoicing in the presence of our living God. Hoping and praying that all of us are in good health, and the Lord's grace and mercy is upon us all together with our family. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Salamat sa magdamag na tayo po ay Kanyang iningatan at tayo po ay Kanyang pinagpala. And of course, salamat sa Diyos dahil ang bawat buhay na meron tayong taglay araw-araw ay regalo ng Diyos. It's a gift from God. Life is a gift from God. And life is beautiful if you will live your life for God's glory, honor, and pleasure. Pag ginamit natin ang ating buhay sa mga bagay lamang para sa sanlibutan ito, tama po ang Apostol Pablo, ang sabi niya po sa 1 Corinthians 15:19,
Kung ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mundong ito lamang, ikaw ang pinakakawawang tao na nabuhay sa balat ng lupa. So, ibig sabihin, investing our life, our time, our talent, and treasures in this world will only boil down to nothing. Which is pagka hindi po natin alam at palagi pong ganito ang ating focus, there's a big tendency, there are people, especially believers, I'm talking about believers, they are too much attached to the things of this world to the extent that they already neglected their nurturing their relationship with God. Tandaan natin ang isang relasyon ay hindi po ito lumalalim, hindi po ito tumitibay kung hindi po natin inaalagaan. Kung paano natin inalagaan ang ating katawan, pinapakain natin sa tamang oras, at pinapakain natin ang mga tama't malulusog na mga mabitaminang pagkain, ganun din dapat ang pagpapahalaga natin at pag-aalaga sa ating espiritual na kalalagayan. But sad to say, the enemy, the devil, is trying to deceive God's people by offering them the things of this world. If you remember the Lord Jesus Christ, when He was hungry, the devil offered him something. If you are the Son of God, you can turn this stone into bread. Why? Because nakita ng kaaway na ang kahinaan ng Panginoon ng mga time na yon, siya po ay gutom at nag-fasting for 40 days and 40 nights. Let us be careful with our weakness, mga kapatid, because the devil is looking at it at siya po ay naghahanap ng tiyempo, okay, kung paano ka masilo. Kaya dapat careful tayo dyan. Pangalawa, dinala si Kristo doon sa tuktok ng templo at nag-quote din ang demonyo ng scripture, and I found it in Psalms 91 verse 9 to 11. Sabi niya, tumalon ka dahil sinasabi ng kasulatan, nasusulat din naman na ikaw ay tutulungan ng kanyang mga anghel at sasagipin ka at hindi masasaktan ang iyong pangapaa sa bato. Totoo po yan. It's a scripture, but I want you to understand, the scripture is God's word, the Bible is God's word, but if the one quoting the scripture is not doesn't have a relationship with God, at the same time, he is not obeying the word of God, the scripture per se itself is powerful. But if the one quoting the scripture is living an unholy, lawless, sinful life, the scripture will not work in that person. So, the Lord rebuked him. It's about pride, you know. Makita natin, three major things na ginagawa ng demonyo para pabagsakin ng isang mananampalataya. Una, the lust of the flesh, the pride of life, and lastly, the lust of the eyes. Dinala niya ang Panginoon sa tuktok ng bundok naman at pinakita ang lahat ng karangyaan, kapangyarihan, at mga material na bagay sa mundo. At ang sabi ng demonyo, sabi ni Satanas, bibigay ko sa iyo lahat yan kung ikay sasamba sa akin. The devil is a liar at the same time, ay talagang sa kanyang sobrang kasinungalingan, pati sarili niya, nadaya niya na. Watch me now, a deceiver, if he will not repent, even himself, he will going to deceive. Si Satanas, deceiver, to the extent pati sarili niya, na-deceive niya na. Bakit? Alam ni Satanas na may-ari ng lahat ng bagay, maging ng mundo at langit, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. But because of being a master of lies, sarili niya, hindi niya na rin mapaniwala. Hindi niya na unawaan, isa pa ho sa problema pagka you are living in lies and deception, hindi mo na mapaniwalaan ang katotohanan. Ang kanyang ino-offeran ng mundo ay walang iba kundi yung creator ng mundo, walang iba kundi yung Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, all things were created through Him. So it is very dangerous na pag tayo nag-ooperate, nabubuhay na bilang isang mananampalataya, sa pamamagitan ng mga inaccurate na messages nating na-receive. That is why you have to be discerning. Okay, that's the word for today, discerning, discernment. Every time you hear somebody who is preaching and teaching the Word of God, you have to discern the Spirit. It's in the Bible in 1 John chapter 4. Sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan, subukin ninyo ang bawat espiritu. It doesn't mean na maganda yung turo, maganda yung sinasabi, ay tatanggapin na natin. You have to test the Spirit. Why? Because the Word of God is full of life and Spirit. It's a spiritual thing na hindi dapat lang tayo ma-impress, di lamang dapat tayo matuwa kung natanggap natin magandang mensahe, maganda ng pagkaka-areglo ng sunod-sunod ng kanyang mensahe. It's good. But again, it's a spiritual matter.
That is why you have to test the spirit, because the devil is always hiding behind good quality messages or behind good quality motivations. So mahalaga ho ito na maunawaan natin that we are welcoming the Word of God, listening to the Word of God with a discerning spirit. Okay, i-test natin. Maging ang pangangaral na ito, i-test din po natin if this is really from God. Why? Because if a preacher is challenging his people to test the message that he is delivering, diyan pa lang po ay meron na tayong seguridad na ang mga ngaral na ito ay hindi po ito nandadaya, o di kaya ang mga ngaral na ito ay willing din at bukas para ang kanyang pangangaral ay hamunin upang katulad ni Pablo, mga Bereans. Kanila munang tinanggap ang salita ng Diyos sa may kagalakan at pagkatapos kanilang hinamon at sinaliksik at napatunayan nga nila na ang pangangaral ni Pablo ay totoo, kaya marami pong sumampalataya doon sa Berea. Mga kapatid, ganun po ang pakikinig ng salita ng Diyos. It doesn't mean na mahusay ang nagsasalita. It doesn't mean na napakalinaw, napakaganda ng pagkaareglo ng mensahe mula sa simula hanggang sa dulo. It's about the life behind the message. It's about the Spirit of God leading, okay, that person, the messenger behind the message. Always remember, the message must come from God, and the voice behind the message is the one who is teaching and preaching the Word. Clear dapat yun. The glory must only belong to God. I've read in the Bible, in the book of Acts, itong si Herodes, si Haring Herodes, nung siya nagtalumpati, sobra talagang bilib niya sa kanyang sarili, at ang mga tao naman, binola siya. At ang sabi, hindi tao nagsalita, Diyos. At dahil sa pamamaraan na yun, inangkin ni Herodes, at ang sabi ng Bible, siya'y namatay at kinain ng uod. Mga kapatid, the glory of God must be given to Him alone. Sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, never get or never partake or never take any glory that belongs to God, because the glory only belongs to Him. The message comes from God. We are just the voice behind the message. That should be clear para tayo po ay magamit pa ng Panginoon sa malawakang gawain na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Again, life is a gift from the Lord. Therefore, every good and perfect gift comes from above, comes from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So the life that you have right now is a gift from God. It is good, it is perfect, because it comes from the Lord. Depende na lang sa atin kung paano natin ito pamumuhay, paano natin ilagay sa ating kaisipan na perpekto pala at ganap at mabuti ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. But if you are negligent, you are lazy in listening to the Word of God, studying the Word of God, meditating the Word of God, applying the Word of God, and sharing the Word of God, then ikaw na mismong sumintensya sa sarili mo para wag mong maranasan ang magandang plano sa iyo ng Diyos, bagkos ikaw mismo ang cause ng abortion ng destiny na binigay sa iyo ng Panginoon. We should learn how to hear strong, sharp, and offending messages in order for God to lead us into a valley of decision. So mga kapatid, sa araw na ito, salamat sa Diyos. Muli, life is a gift from God, and every gift, good and perfect gift, comes from above. So the life that we have is a good and perfect life, but we need to live our lives for God's glory, honor, and pleasure, so that we will not just declare God is good all the time, but we will become biblical that says, taste and see that the Lord is good. Declaring God is good is a wonderful thing. But tasting, you taste and you see the goodness of God is the most important thing. So welcome po sa ating morning prayer. At bago tayo magpatuloy, ang ating mga prayer concerns ay nais ko po na ating ipag-pray. Ang ating bansa, ang Pilipinas, lalong-lalo na po yung dispute sa West Philippine Sea, at ganun din ho, ipag-pray natin ang mga churches, okay, because that the body of Christ, okay, to be united, because the body of Christ ho, ay talagang napakaraming mga ginagawang kaaway na kung saan, pag hindi nagiging aware ang mga lingkod ng Diyos, maging ang mga mananampalataya, there's a big tendency na ang magiging dahilan ay ng pagkakalugmok ng ating bansa ay walang iba kundi mismo ang Church of God.
Again, reminder ho sa mga mananampalataya, lalo na sa mga pastor, mga ministers, we are not building our own empire. We are building and advancing the kingdom of God on earth. Kaya pagdating sa mga credit ho, pagdating ho sa mga pagtanggap ho ng credit sa magandang naging ministry mo, lumalago ministry mo, ibalik po natin sa Diyos. At sa mga hindi pa po nag-involve sa mga pastoral movement, okay, meron pang pastoral movement, laging tandaan natin, body of Christ po tayo. Your church alone is not a body of Christ. Your church is a part of the body of Christ. Kung mayroong mga paa, ang body may paa, may mata, may ilong. So, ibig sabihin, maraming part sa body of Christ. Ang church mo ay isa lang doon na mag-fit. Now, if you will not, okay, you will not participate and you will not contribute, okay, to the body of Christ, what will happen? Hindi makapag-function ng maayos ang body of Christ. That is why hanggang ngayon, patawarin niyo po ako sa aking sasabihin, pinagtatawanan at hinahamak ang body of Christ sa ngayon. Sa mga ibang lugar, praise God, na-recognize na po sila, pero may mga lugar din na hindi po na-recognize. Why? Because hindi lamang divided ang mga mananampalataya, kundi fragmented pa. Forgive me the term, but that's the truth. Sa isang lugar, napakaraming mas pastoral movement. Bakit nahati na ba si Kristo? So mahalaga po ito na maunawaan natin, marinig natin. So let's also pray for our next generation, especially ho yung mga kabataan natin ngayon. Sila po ang target ng kaaway. Let us cover them with our prayers. At the same time, maglaan po tayo sa mga churches, maglaan tayo ng oras para turuan ang ating mga young people ng mga bagay at salita ng Diyos, accurate na papanahon para sila po ay makakatanggap nito. And of course, yung mga infants natin, mga maliliit pa lang, ay talagang babad na ho sa gadget. So we need to be alert, magiging ma-alerto tayo dyan. Why? Because mayroon akong isang nabasa na panood na napaganda ho ng kanyang konsepto. If you are giving your child, okay, your baby or a child, a 2-year-old child, a gadget, you are not giving them the chance to explore the world, okay? But rather, you are giving them you're giving them a gadget that the world will going to explore on them. Okay, so ibig sabihin, pag binigyan natin sila ng gadget, akala natin kanilang na-explore ang mundo. Di natin nalalaman na ang mundo pa lang pumapasok sa kanila. That is why I have seen many children na pag kinuha yung gadget nila, nagwawala talaga. So this is the thing that we need to understand. Of course, the Bible already stated that the days of Christ's return will be likened into the days of Noah. Okay, where people are all the mindset, all the minds of the people are all evil. At nangyayari na nga po ito, tahasan na ho ang pagsuway, tahasan na ho ang paglapastangan ng mga tao sa salita ng Diyos. Lalaki at babae lang ho ang nilikha ng Panginoon at makikita natin mayroon pong mga tao na talagang they violated the God-ordained order about the gender of a person, At makita natin may mga nagtutolerate din na mga minister, and I know they are not believers, they are not Christians, they tolerated it, and then they, nagkakasal-kasalan din sila at dinideclare din nila. So what are these things? These are already happening, Why? Because we are now in the last of the last days. Mind you, please take note of what I'm saying. We are now in the last of the last days. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, ito po ang mga items ng prayer natin. Of course, we will pray for every family. Okay, ng bawat pamilya, Pilipinong pamilya ay magiging makadiyos at i-welcome sa kanilang tahanan at mga buhay ang Diyos. Because I strongly believe, whether we like it or not, ang Pilipinas ay pag-aari ni Kristo. Ang Pilipinas ay may magandang destiny na inihanda si Kristo. Mangyayari po ito kung mayroon na po ang church mismo of Christ ay magkaisa, wala ng division. Mangyayari ito kung ang Church of Christ are willing to be revived. There will be revival, there will be renewal, going back to our first love for God. So dapat mahalaga ito
na maganap ito, mga kapatid. And of course, let's pray for all pastors, mga workers, leaders sa mga churches, na ang ating agenda ay agenda ng Diyos, hindi sarili nating agenda. Ang plano natin ay plano ng Diyos, hindi yung plano natin. Pag ito po ang ating ginagawa, mapapabilis ho ang revival na gagawin ng Diyos sa ating bansa. Now, pag hindi natin ito magawa, maghihintay na naman tayo ng another generation. By the way, as I study the word, one generation is equivalent to 40 years. The generation na namatay doon sa wilderness, 40 years ho yun, na sila'y paikot-ikot. So, wag na po tayong maghintay. Hayaan natin sa generation natin ngayon, mayroon man lang tayong magawa. Okay, na sa pag-advance ng Kingdom of God, ma-prepare din natin ang next generations para sila naman ang magpatuloy sa ating sinimulan. So join me in a word of prayer. Agree with me, sabi sa Matthew 18 to 20, kung may dalawa na nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay sa aking pangalan, ito'y gagawin ng aking Ama. Okay, sapagkat anuman ang inyong tatalian sa lupa, tatalian sa langit, anuman ang pakawalan sa lupa, pakawalan sa langit. Sapagkat kung may dalawa o tatlo na nagkatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Let us welcome the Lord. I know we are more than 2 or 3, but again, in the Spirit, we need to be one. Okay, let us come to the Lord in prayer and join me and agree with me, mga kapatid. Father God, we thank you for this wonderful moment that you've given us. Lord, we do not know what to do with our nation, but our eyes are on you. We are limited as human beings, but you are limitless as our God in heaven. Lord, tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. We are now in a constant struggle. We are now experiencing, Father God, the consequences of our sins. Tawarin niyo po kami, Panginoon, in behalf of our nation. Kaming lahat po ay humingi ng tawad sa iyo, dahil sa iyo kami nagkasala. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakabahagi. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakanya-kanya. Patawarin niyo rin po kami kung ang aming mga sinusulong ay aming personal na agenda rather than the agenda of God. Patawarin niyo po kami kung amin napabayaan ng Great Commission at kami gumagawa ng kung ano-anong mga misyon. Ambisyon minsan. Dalangin namin, Lord, na sa mga sandaling ito, minsan nyo pang hipuin ang body of Christ, lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan mayroong pong bangayan at mayroong hindi pagkakaisa ang mga pastor sa kanilang lugar, sa syudad, maging sa probinsya. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay magkakaroon ng puso na mapagpakumbaba, puso na katulad ng Panginoong Hesukristo na handang magpatuwid at handang magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga mananampalataya sa buong Pilipinas. Lord, magutom, mauhaw, magkaroon ng desire sa iyong mga salita at higit sa lahat sa iyong presensya. Dalangin ko na kaming lahat ay makabalik sa aming unang pag-ibig, first love sa iyo, upang ang lahat ng aming gagawin ay mai-align sa iyong kalooban, sa iyong salita at sa iyong pamamaraan. Panginoon, amin din pong tinataas ang aming mga national leaders mula sa aming presidente, sa vice-presidente, maging sa kanyang may bahay, sa kanyang pamilya. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po sila ng wisdom and most especially sidlan niyo po ng fear of God ang aming presidente, ang First Lady, maging ang mga senador, mga congressmen, ang mga lahat ng lingkod bayan, mga mayor, governor. Lord, lahat ng lingkod bayan sa Pilipinas ay masidlan ng fear of God. That every time they will going to do something that is not favorable, sometimes that they will going to do something that is a violation to your word, the fear of God will be quickened inside them, and they will be reminded that they are serving, as they serve the nation, they are serving the Lord. Father, I pray that you will going to raise up the right person who will going to lead this nation, a godly person, a person who is madly in love, a man after God's own heart. And I know, Father God, that you're preparing that person one day in your perfect time.
But Lord, in our generation, we will not allow things to just pass by, things that just happen as it is. But Lord, we're standing in the gap. You said in your word, you need a person who will going to stand in the gap. Father God, we stand in the gap between the people, the Filipino people, and the Philippines, our nation. Bilang iyong mga lingkod, Panginoon, mga sumampalataya sa inyo, iyong mga anak, kami po ay naninindigan sa kalagitnaan. Minsan nyo pang hipuin ang bawat Pilipino na makilala ang tunay na Diyos, and we condemn, destroy the spirit of idolatry, the spirit of corruption, the spirit of rebellion, at maging makawani o mga lingkod bayan na hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin bagkus nagkakaroon ng korupsyon. Lord, we condemn all these actions, and those who are doing corruption, Lord God, will be revealed, and those na magpapasok pa lang sa corruption, Panginoon, na hindi na matuloy. Transactions that are not godly will be revealed, and it will be stopped in the name of Jesus. And Lord, we also pray for the dispute doon sa West Philippine Sea. Father God, pangalan pa lang, West Philippine Sea, it belongs to the Philippines. But Lord, you allow these things to happen so that all of the Filipino people in this nation will call upon the name of the Lord. Dalangin ko po, Lord, yung patriotism, Panginoon, ay manumbalik sa bawat isa, yung pagiging makabayan upang magmahal kami sa aming bansa. Patuloy naming mahalin ng Pilipinas kasi kaisa-isang bansa namin ito. Dito mo kami itinanim, dito kami sinilang, at ipaglalaban namin ang bansa ito, una sa lahat ng gawa ng demonyo, pangalawa sa mga bansa na gusto sumakop sa aming teritoryo. Father God, malaking bansa itong gustong sumakop sa amin sa gustong kunin ang West Philippine Sea. Father, in the name of Jesus, I pray that you will move in a very powerful way, and you will not allow these things to happen. And I pray that you will give wisdom to our leaders, especially to our President, Lord God, on how to handle this case. Lord, sabi nila masyadong malaki at wala kaming kalaban-laban. Totoo, pero ikaw ang aming Diyos. Sila po, Panginoon, ay napakaliit kumpara sa inyo. But Father God, I pray that the church also will be awakened. The church also will begin to look at her surroundings, especially the national issues. Makita namin, Panginoon, that we really need to take the lead. Leading this nation, Father God, influencing our leaders with the Word of God and allowing them, teaching them to lead this nation. Okay, according to the Word of God, because if we are leading and building this nation according to God's Word, then this nation will be blessed by the Lord. As what you mentioned in your Word, blessed is the nation whose God is the Lord. Father, I pray also for our young people. Dalangin namin, Lord, ang aming mga next generations, lalong-lalo na ang mga kabataan na siyang pinupunteriya ni Satanas ngayon, gamit ang mga gadgets, gamit, Panginoon, ang mga maraan, mga bagay o Diyos na hindi mo kinalulugdan. I pray in Jesus' name na mahubog ang bawat isa. Tulungan niyo ang mga pastor na turuan ang mga young people na magiging madly in love sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at patuloy na magpapasakop, Panginoon, sa iyong patnubay. Dalangin din namin yung mga infants namin, Lord God. I pray that they will become strong, healthy, and Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom na hindi sila ibabad sa gadget, bagkus ibabad sila sa salita ng Diyos. Dalangin ko rin ang bawat pamilyang Pilipino na i-welcome nila, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanilang tahanan. I-welcome nila, Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos na iyong ipapadala sa kanila. And I pray, Father God, that every time the servants of the Lord will going to share the gospel to them, they will going to receive the gospel with a joyful heart, and they will begin to serve the Lord Jesus Christ. Lord, I also pray for all pastors, lalo na sa mga tapat na mga lingkod mo na patuloy na nagtsatsaga, naglilingkod, nagpapahayag ng iyong mga salita. I pray for your divine provision
to be upon their lives, together with their families. Kanilang mga anak ay makapagtapos sa pag-aaral. Ang mga churches na iyong ipinagkatiwala sa kanila ay lalong lumago, hindi lamang in numbers, but especially not just in quantity, but most especially in quality. I also pray, Father God, that you will going to provide us, ministers of the living God, wisdom, understanding, and knowledge, so that we can lead your people towards the promised land. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko rin po, ang mga churches na wala pa pong sariling lupa, wala pang building, Panginoon, I pray for your divine provision to be released upon us all, so that we will be able to lead, to worship you together in a lot ng building na personal na pag-aari ng iyong mga anak, upang magiging patunay rin po ito sa mundo, Panginoon, na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi buhay na buhay, kumikilos, sumasagot at tumutugon sa bawat panalangin. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang mga nanay, Lord, mga tatay, mga magkakapatid. I pray, Father God, in Jesus' name, that there will be unity in every family. There will be love, Panginoon, and most especially, Lord God, everybody in the family will become godly. Father God, this is the right time to shine like light, to become light and salt of this world. People are so tired, looking at the lives of people who profess that they're believers but living a sinful life. I pray, Lord God, help us to pursue Christ's likeness, know Him and make Him known, and to live like Him in true holiness and righteousness. Father, we thank you also sa lahat ng mga faithful believers, faithful ministers. I pray, Lord God, that your favor, your blessings, especially your intervention, protection, and provision will be upon their lives, so that people will see na wala pong lugi at sino mang nagtitiwala sa Diyos kailanman hindi mapapahiya. I also pray, Father God, patuloy, Panginoon, ang mga kapatid namin nasa probinsya. Lord God, I just pray that you will continue to bless them mightily and powerfully. Maging ang mga OFW, sa amin din po pinagpipray na sa iba't ibang bansa. We pray for your divine protection and provision upon them. I pray for their promotion, the favor of God, and the favor of men will be poured out upon their lives, so that, Father God, the people, their bosses will see that the blessings of the Lord is upon a person who is obedient and who is submissive to God. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat at aming mga panalangin na iyon na pong tinugon. Salamat po, mayroon kayong ginagawa na sa Pilipinas sa mga sandaling ito. At dalayan ko rin ang aming mga yamang dagat ay patuloy na dumami. Ang aming mga lupain ay patuloy niyo pong gawing fertile upang magkaroon kami ng masaganang ani. At Lord, I pray na manumbalik muli ang pagiging supplier ng bigas at ng mga produktong mula sa lupa ang Pilipinas. Salamat po dahil ang Pilipinas ay punong-puno ng natural resources. Salamat po ang Pilipinas kahit hindi ganun kalaki, ito po ay pinagpala ng Diyos. And one day, Father God, the Philippines will become the America of Asia. The Philippines, Father God, will become the launching pad of missionaries into all the world. Thank you, God, Holy Spirit. As we study your word, I pray that you will speak to us in a very powerful way. To you alone the glory, honor, and praise, and we claim and receive our victory. And those who are sick, I declare healing right now in the name of Jesus. From the top of your head down to the sole of your feet, be healed in Jesus' name. And the provision of the Lord will be released upon you together with your family. And also, I pray that your table will never run out of food, that there will be abundant food at your table, so that you will be able to share it with others. And the Lord will continue to bless you. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord will bless all the works of your hands. This is our prayer in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kung kayo po ay sumabay sa ating panalangin na ito po ay panalangin para sa bayan, panalangin sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino, maging sa iglesia, na binibuild ng Panginoon dito sa lupa. Of course, let us just continue to be part of the unity of the body of Christ.
Kung wala man po tayo sa posisyon para magsalita na magkaroon ng pagkakaisa, at least sa ating sphere of influence, we are demonstrating that we are part of the peace, okay, that the Lord wants for His body. Okay, and I declare in the name of Jesus, those who are nagiging cause ng division sa body of Christ, they will be removed by the Lord, so that the body of Christ will be united by God. So we are now having our our new series, Obedience is Better Than Sacrifice. So napakahalaga ho na maunawaan natin to. Ang sakripisyo maganda, pero mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Kasi ang sakripisyo, pwedeng gagawin natin ito dahil obligado tayong gawin. Marami ho mga nagsasakripisyo dahil na-obliga lang. Pero iba ho, yung sumusunod ka sa Panginoon, dahil mahal mo ang Diyos, yung sakripisyo, hindi ho ito nararamdaman mo lang. Ang sakripisyo ay iyong natotolerate, o ang sakripisyo ay iyong nakakayanan, dahil mas nangingibabaw sa iyo yung pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Diyos. So our scripture, bear with me mga kapatid, masarap magbasa ng scripture lalo na sa umaga. Okay, 1 Samuel 15 verses 1 to 23. So if you are ready, it's in your screen, and join me as we read it. Okay, and then habang pinabasa natin salita ng Diyos, magbulay-bulayan natin, i-study natin at i-share natin sa iba. Apply natin and share natin sa iba. Okay? 1 Samuel 15, 1 to 3, it says, the Lord rejects Saul as king. Okay, as king. Samuel said to Saul, "One, the Lord sent to anoint you king over his people Israel." So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. So this is the commandment of the Lord. Wipe out the Amalekites. Papakita ko sa inyo mamaya, ano ba yung dahilan? Okay? So Saul summoned the men and mustered them to Teliam, at Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 from Judah. Saul went to the city of Amalek and set an ambush in the ravine. Then he said to the Kenites, "Go away. Leave the Amalekites so that I do not destroy you along with them. For you showed kindness to all the Israelites when they came up out of Egypt." So the Kenites moved away from the Amalekites. Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive. This is the problem of Saul. Sabi ng Diyos, patayin. Kung mayroon ng unang patayin doon, lipulin, si Agag or Agag na siyang king. Pero ang ginawa ni Saul, hinuli niya na buhay. And all his people, he totally destroyed with the sword. Yung iba, pinatay niya. Pero si Agag na pinakahari, ay kanyang binuhay. So mali. But still the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and the lambs, everything that was good. This they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak they totally destroyed. Then the word of the Lord came to Samuel, "I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions." Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Early in the morning, Samuel got up, and he went to meet Saul. But he was told Saul has gone to Carmel. There he has to set up a monument in his own honor, and has turned and gone on down to Gilgal. Nangyari kay Saul, Napansin nyo? Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. In-spare niya, niligtas niya si Agag. Bakit? Yung kayabangan. Okay, gusto niyang iparada si Agag
para sabihin nagtagumpay siya sa Amalekites. But there was a clear instruction from the Lord that to annihilate, pagdaming annihilate, talagang ubusin lahat. Now, ang ginawa pa ni Saul, kaya ang Diyos talaga nireject siya. Bakit? Nagtayo pa ng sariling monumento. Mga kapatid, dapat maunawaan natin ito. Ang monumento, itinatayo ng mga taong nagmamahal sa iyo at natouch sa buhay mo. Hindi ka magkatayo sa sarili mong monumento. Walang kwenta po yun. Yan yung ginagawa ni Saul. Napansin mo, ang isang disobedient na tao, okay, lalo na sa Diyos, disobedient sa Diyos, pati yung kanyang sentido komon, yung kanyang sound mind, ay bali maaapektuhan talaga eh. So when Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you, and I have carried out the Lord's instructions." Nagyabang pa, no? But Samuel said, "What then is this bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear?" Narinig ni Samuel yung mga ungol yung mga ungol ng mga hayop. So Saul answered, "The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest." "Enough," Samuel said to Saul. "Let me tell you what the Lord said to me last night." "Tell me," Saul replied. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. As I sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out." Yan ang clear na instruction ng Panginoon. "Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord?" Watch me now, mga kapatid. Disobedience to God is wickedness before God. Okay? Evil siya sa mata ng Diyos. Alam mo, mga kapatid, minsan tayo, pag hindi natin inaral ang Biblia sa malalim na paraan, napakadali lang ho sa maraming mananampalataya mag-disobey sa Diyos. Today, makikita natin ang expression ho ng Panginoon sa Biblia, lalo na sa 1 Samuel 15. "Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord?" So dito makita natin ang hindi pagsunod ni Saul sa utos ng Diyos. Ang tingin ng Panginoon napakasama. Sana ito po ang magbukas sa ating mga kaisipan. Ito ho ang dahilan kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Diyos ng lubos-lubos. Okay? Todo-todo. Because there are things in our lives that we violated. Gustong-gusto ko po yung sabi ng isang preacher, if you are not prospering, if you are not growing, you are not experiencing breakthrough in your life, malamang sa malamang, kapatid, mayroon kang violation sa mga kautusan ng Diyos, katulad kay Saul. "But I did obey the Lord." Nangatwirang pa Saul said, "I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king." Wala na, no? Distorted na yung kaisipan "The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal." Pilit niyang pinaggigiitan. Hindi namin pinatay, hindi namin nilipol yung mga matatabang hayop, mga ganda. Bakit? Isa-sacrifice namin sa Diyos. Here comes Samuel. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of rams." Dito, dinirekta na siya ng Panginoon. Ang sumunod sa Diyos ay mas mainam sa sakripisyo. For example, para clear tayo. Maraming mananampalataya, hindi sila nag-church pag Sunday dahil nahiya sila, wala silang offering. Mayroon mga ganun wala akong may offer kay Lord, ayoko na lang mag-church kasi, di ba, kailangan mag-offer sa Diyos. May mga katwirang ganyan Ang offering mo, sacrifice mo yon. Tandaan mo, yung sakripisyo mo, hindi ng Diyos kailangan. Magbigay ka sa Diyos o hindi, di mababawasan na kanyang pagiging mayamang Diyos. Pero ang obedience mo, you keep the Sabbath day holy. Yun ang hinahanap ng Diyos. Because God is able to prosper you, to bless you more than what you can ask for. Meron namang iba, because of ignorance and negligence of the Word of God, they're not mindful if they can church or not, they can go to church or not. That's the problem. Why? Because every disobedience to God
is evil. Hindi ako may sabi, ha? Sa Bible, si Lord. It's an evil thing in the eyes of God. What area or what part of your life you disobey God? Because if you are disobeying God in one area of your life, kasi diyan tayo magaling eh. May mga area sa buhay natin dahil gusto natin, madali natin sundin ng Diyos. Pero pag yung mga area na dinidil tayo ng Diyos at mahirap dahil gusto natin, gusto ng laman natin, di natin sinusunod ang Diyos. Evil yon sa mata ng Diyos. And if you're doing evil in the eyes of God, then the Lord cannot bless you. The Lord cannot touch you. The Lord cannot protect you. Why? Because hanggat may kasamaan, may rebellion, yan ay hindi ka ng Diyos pwedeng galawin o hindi ka ng Diyos pwedeng matulungan. So to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion, for disobedience is like the sin of divination. Sabi, ang rebellion, disobedience, si Adan at si Eva, they disobey God, they rebel against God. Ang katumbas nito, pangkukulang, divination. Mga kapatid, pagdating mo sa kasalanan, wala hong malaki, walang maliit na kasalanan. We have to treat sin seriously. Kung mayroon tayo siseryosohin, kung mananampalataya, I'm talking about believers of Christ. Kung mananampalataya ka, seryosohin mo ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, siya ang nagiging daan o dahilan para hindi tayo ng Diyos mabless ng todo-todo. As far as God is concerned, it is His pleasure to bless His people. But He cannot do that because of rebellion, because of disobedience. And disobedience or rebellion is like the sin of divination. And arrogance. Bakit isinama ng Diyos yung arrogance kay Saul? Kasi nagtayo siya ng sarili niyang dambana. It's like the evil of idolatry. Nagtayo sa sarili ng monumento kasi gusto sambahin siya ng mga tao. Hindi niya alam, sinasamba niya sarili niya. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Mga kapatid, linawin ko ito. Hindi ng Diyos ni-reject si Saul nang walang dahilan. Kaya ng Diyos ni-reject si Saul bilang hari kasi sa kagagawan ni Saul na gusto niya na maparangalan siya at bihag niya si Agag, at dahil sa kanyang pag-disobey sa Diyos na ang katumbas ay rebellion, na ang katumbas naman ay pangkukulam. Mapapansin nyo, sa atin sa Pilipinas ganito eh. Di ba yung mga kulam eh, pagkasaan, mga ano ito para lang may idea kayo. Pag sinasabi kasing witchcraft or divination, it is taking control. You're taking control of somebody's life or someone's life. Makinig kayo mga kapatid. Ang mga rebelde ho sa Diyos, ang mga disobedient sa Diyos, mahilig mag-control yan ng tao. Because they just want, they are arrogant eh. Magkamag-anak po yung rebellion tsaka arrogance. Marami yung mga nag-rebelde, pag i-confront mo na, grabe arrogante pag sumagot. Bakit? Because they thought that they are really, ang magaling sila, at yung kanilang karebeldian, i-justify nila. Alam niyo ho, sa harapan ng Panginoon, pag alam mo ngayong araw na to, nakikinig ka sa akin, alam mo na mayroong aspeto ng buhay mo na pinapasuko ng Diyos sa'yo. Isuko mo na yan, hindi mo pa rin isinuko. Dahil nagmamagaling ka at arrogante ka pag dinidil ka ng Diyos, nagpapadala sa iyo ang Diyos ang lingkod ng Diyos, arrogante ka, dinadown mo pa yung lingkod ng Diyos na pinadala sa iyo. You better be careful. Because it is one major cause for the abortion of your destiny. Ganda ng destiny ni Saul. Siya ay hari, unang hari ng Israel. Ang kasunod na maging hari ng Israel, dapat si Jonathan, yung kanyang anak. Ganun ho ang succession ho eh. Pero sad to say, kay Saul pa lang naputol na. Bakit? Because of disobedience, rebellion, that is equivalent to divination, arrogance, like the evil of idolatry. Mga kapatid, let us be careful of this. Because the moment we become arrogant, bakit naging arrogante si Saul? Nagpatayo ng sarili niyang monumento eh.
Ano ibig sabihin? Itong dalawang to, magkapatid to. Kung rebelde ang isang tao, nag-disobedient ang tao, isang tao sa Diyos, i-ano mo na, i-assume mo na, kasunod mo makikita, arrogance. Reference of God's revenge. Bakit sila ganun kagalit sa mga Amalekites? Tignan natin ang Bible, kasi ang Bible dapat pinag-aaralan mo holistic. Deuteronomy 25:17-19. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. Ayun. Ito pala ang problema ng mga Amalekites. Nung lumabas sa Egypt ang Israel, pagod na pagod, hirap na hirap, gutom na gutom, ang ginawa ng mga Amalekites, inatake nila yung sa bandang hulihan. At ang treatment ng Panginoon dito, ang inatake ng mga Amalekites, walang iba kundi ang Diyos. Now, look at this. When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land He is giving you to possess as an inheritance, and you shall blot out the name of Amalek from under heaven. Do not forget! Exclamation point. Nangako Diyos, dahil sa ginawa niyo sa bayan ko, di niya akong ginalang, wala kayong takot sa akin. Bayan ko yan, ginalaw niyo. Anong kasunod? Sabi ng Panginoon, darating ang araw, pag naroon na kayo sa inyong lupang pangako, which is nakarating na sila, sa time ni Saul. Makinig kayo mabuti. Gusto ko burahin mo, okay, sa balat ng lupa, sa mundo, ang lahi ni Amalek. Dahil sa ginawa niya. Sobrang pinrovoke niya ang Diyos, challenge niya ang Diyos. Now, sa Tagalog tayo, Deuteronomio 25:17-19. Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay at hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalimutan. So clear as crystal, ang utos ng Diyos kay Saul ay napakalinaw. Wipe out. Bakit? Because the moment you go against the people of God, you are going against God. That is why people of God, we need to be united. Kasi pag hindi tayo united, people will keep on attacking us, especially the devil. But if we are united we stand, divided we fall. Kaya sa mga kapwa ko pastor, makahalata po tayo. Kung nagkakaroon ng division ng body of Christ, nagkakaroon ng division ang mga simbahan, hindi gawa ng Diyos yan, gawa ng demonyo yan. Dapat lalo kaagad nating i-guard, bantayan unang ating mga sarili, pangalawa ang ating mga kapatid kay Kristo. Bakit nangyayari ito? Because we allow it to happen. You know what? Division will never happen. It will never happen to a pastoral movement or to a church pag hindi natin papayagan. Kung sino po ang may kasalanan, dapat magpakumbaba at umamin. Kung sino po yung ginawa ng kasalanan, ready dapat magpatawad sa anumang oras. Now, kung ikaw'y nakusahan, wala ka namang ginawang masama, dapat ready ang puso mo magpatawad, umunawa, sapagkat gagawin mo ito hindi para sa sarili mo, hindi para sa tao na naninira sa iyo, kundi para sa Diyos. At kung lahat tayo mayroong ganitong kaisipan, mabilis so ang pagbabago ng Pilipinas. Always remember what I'm going to say today. The status of a nation is always parallel to the status of the church. Ulitin ko ha. The status of a nation is always dependent on the status or status of the church of God. Where the church goes, there the nation goes. Mabigat po ang aking sasabihin sa mga oras na ito. Pero ito po yung totoo. Ang sabi ng Lord sa 2 Chronicles 7:14, if my people,
Hindi if the whole Filipino people, if my MY people, says the Lord, shall humble themselves and pray, seek my face and forsake all their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Ang dahilan kung bakit ganito ang estado ng bansang Pilipinas ay walang ibang dapat sisihin kundi ang mga mananampalataya ng Diyos o ang Church of God. Huwag nating isisi sa mga politician kasi sila po ay hindi po mananampalataya ng Diyos. Hindi talaga silang inaasahan ng Diyos sa pagbabago at paggaling ng ating bansa. Tayong mga mananampalataya na pinag-umpog-umpog at pinagsasabong ni Satanas na mga hindi rin naman naging aware, bagkus kanya-kanyang advance ng agenda ang bawat isa sa atin to the extent na yung agenda ng Diyos ang naiwan, yung mga agenda natin ng ating ina-advance na nauuwi rin naman sa kawalan sapagkat hindi tayo nagiging aware. Nawa ang mensaheng ito ay nagbigay ng paalala sa bawat isa sa atin. Kung ikay lingkod ng Diyos, Pastor, agenda ba ng Diyos ang sinusulong mo o personal mong agenda? Kung kayo po ay mga leaders and workers na nakikinig sa ngayon, nakikita nyo ba ang inyong ginagawa na talagang parangal, papuri at pagbigay ng kaluguran sa Diyos? O gusto mo lang ginawa mo yan dahil meron din kayong reporting at may target kayo na ma-meet ninyo at ikaw ay magiging bida pagdating sa reporting? Mga kapatid, dito pinakita sa atin ng Diyos. Hindi po ng Panginoon ito-tolerate ang bawat pagkakamali, lalong-lalo na ng kanyang iglesia. And to tell you honestly, it's written in the book of Peter, judgment will begin in the house of God. Tayo po ang kauna-unahang dadaan sa paghahatol ng Diyos. Nawa itong paalalang ito sa araw na ito, dadalhin tayo sa pagkakaisa. Basta sa isang grupo, maging pastoral movement man ito, simbahan man ito, organisasyon man ito, pag mayroong bangayan at mayroong hindi pagkakaunawaan to the extent na nagpapataasan na ang bawat isa, alam po ang ibig sabihin yan, you are allowing the devil to ruin and destroy your group. So if you are being accused of something that you did not do, always possess a forgiving spirit. Because at the end of the day, it will be God who will going to vindicate you from all the lies of the people around you. Ang mahalaga, always pursue unity in the bond of peace. Mga kapatid, paalala po ito sa lahat ng mga kapatiran. Anong lesson makikita natin dito? Do not hinder God's people. Huwag tayong magiging daan para mahadlangan ang mga lingkod ng Diyos para gawin ang pinapagawa ng Diyos. Ginawa ng mga Amalekite, sinadlangan kaya nilipol sila ng Diyos. Pangalawa, be accurate in following God's instructions. Dapat yung pagsunod natin sa Diyos, malinaw sa atin. We put our confidence 100% in God alone, not in a person. Number 3, fear God, not man. Pag ito po ang ating ginagawa, ang pagkakaisa ay abot kamay na. Sabi ng iba, it's an elusive dream. Yung unity, pag sabing elusive, mailap na pangarap. Ngayon ho, hindi. Bakit? Kasi John 17, the Lord Jesus Christ prayed already for the unity of the body of Christ. And once the Lord Jesus Christ prayed for something, the Father will always hear him and grant his prayer. At hindi na tayo maghintay na magkaisa pa ang body of Christ. Tayo mismo nakarinig ng mensahe ngayon. Tayo na ang magkusa at magiging catalyst, magiging instrumento para sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Nawa, ibahagi ninyo ito, lalong-lalo na po doon sa mga kapatiran natin na mayroong pagkakaisa
kanya-kanya at hindi pagkakaisa para marinig din po nila. Ang layunin po ng mensaheng ito ay hindi po lamang manita o hindi po lamang magpapaalala, kundi ito po talaga ay mensahe buhat sa puso ng Diyos na pinapaabot sa bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos na kailangan magkaisa, magpakumbaba, magmahalan upang ang patotoo natin ay magiging malinaw at marami tayong maakit at madala ng mga taong hindi pa sumampalataya sa Diyos. As I end, this is what the Lord Jesus Christ says. If you love one another, truly, you are my disciples. Kung bahagi po kayo sa pagkakabahabahagi ng simbahan at wala po kayong pagmamahal sa bawat isa, maging sa inyong kaaway, isa lang pong ibig sabihin, maaari natin tanungin ng ating sarili, ako ba'y alagad pa ni Kristo o ako'y alagad ni Kristo na mayroon ng sariling agenda at pananaw? Ito po ang salita ng Diyos. At pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa susunod na Sabado ang ating pag-aaral. Huwag po kayo mawala. Kasi napakahalaga po ang mga bagay na ito. At patuloy nating tandaan, obedience is better than sacrifice. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and give you peace. Your table will never run out of food. There will also be abundant food at your table. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord will bless all the works of your hands. And the Lord bless you together with your family and your congregation. Let us be a major part of the unity of the body of Christ. Humble ourselves, love one another, so that people will know that we are really Christ's disciples. This is my prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King. Amen and amen and amen. Have a good and godly day. Shalom.